Pagpalang araw po sa ating mga ka-business. Ngayon po ay narito po kami sa eskwelahan ni Yash. Kami po ay magpapa-enroll na aming kuya. Kasama ko po si Ate Tia. Bati-bati. Hello po mga ka-business. Good morning po. Kasama din po namin si Kuya Buknoy at si Yash. Bubait po sila. Kasi ngayon po, nag-check po kasi sa GC yung teacher niya na may enrollment daw po ngayon. So, ipapa-enroll po natin si Kuya Yasho dito sa kanyang eskwelahan. Pinasukan ng grade 7. Si Yasho po ay grade 8 na po sa ngayon at si Kia ay Grade 4. Ay, Kuya Yasho! Hello So, ano po. masasabi mo anak kasi ikaw ay taller na? Grade, anong grade ka na anak? Grade 8 po. Yan. So, pumasa. Pinasa. Ay, pinasa. So, naawa. Okay naman po yung grades ni Kuya Yashi. Nag-move po siya ng grade 8 po. Grade 7 to grade 8 na po siya ngayon. So, ngayon po, para lang po sa kanyang enrollment sa high school. Kasi magkaiba po sila ng school ni Kia. Kay Kuya Yashi po medyo malayo. Sumasakay pa po siya ng high school. Dalawang sakay. Magkano ang rides papunta doon sa atin? 30 pesos po. Yun. Tapos nagbabaon po siya ng 60 to 70. Meron po siyang problem din. Kasi ganun po talaga ang buhay. Kailangan po tipid-tipid dahil marami po silang estudyante. At okay naman po kahit maraming estudyante. Kaya kakayanin po natin kasi magulang tayo, kailangan natin kayanin ng lahat para sa ating mga anak. So, ito po si Kuya ay malapit lang, walking distance lang po ang kanilang school. Kuya lang po ang Kaya mo Kuya, pag medyo gumanda-ganda ang kita natin sa YouTube, ibilag na namin ni Papa ng surprise. Surprise! Ayan po. So, pupasok na tayo, punta tayo sa registrar office, no? Para natin yung card po. Dan. Sabi ka naman makita yung card mo na? Hindi. Bakit? Bakit siya ay ate sa card niya? Ano kayang meron? Bago. Hindi. Maliit man yan o malaki. Pinagsikapan mo yun anak ng buong 1 taon. Diba? Oo. Diba? At least yun ang nakayanan pero sa lang yun. Ngayon pa lang yun, kaya habang bakasyon, mag-aral sa bahay, magbasa. Alam ko matalino ka sa matnak English lang at saka, yung subject? Science. Science. Pareho kayo ni Kia, science. Mat po. Ay, mat sa'yo? Sige. Kailangan natin mag-aral sa mat Tapos, total ngayon si Kia po ay tumaas talaga yung grades niya. Opo. Sobrang proud po kami ni Papa niya. Pati po si Kuya Yasho, proud din po kami ni Kuya Yasho. Si Kuya Dodong naman po ay move to college na po. Yes. At si Ate Wendy naman po ay move to K-12 lang. So, at tabayanan po natin mga ka-business. Kami po ay papasok na sa loob ng registrar office para mag-enroll. Sige po. Balikan po namin. Ngayon po mga business dito na po kami sa registrar office para po mag-enroll. Kukunin po naman namin yung card po ni Yasho. Registrar office. So, ayan na po mga ka-business. Tapos na po kami kumuha ng card ni Yasho. Automatic na po yun na meron na po siya agad na sa room. Yung magiging grade 8 po sa section. Ganito po sa school ng kahit kalakiya po ganun, meron na agad silang section. Kinakabahan po si Yasho, nakita niya po yung grade C. 89 ang average. Naniniwala kayo mga ka-business? Comment down below po kay Kuya Yasho. Nahiya yung anak ko. Ito po yung niya, school niya po. Makikita niyo po. Yan po, ang lawak.
Ginagawa pa po yung iba. Under renovation po po. Ayan. Kaya lang masyadong malayo. Siguro po mga pag nag-tricycle po, mga 30 minutes mula doon po sa bahay. Papunta po dito. Dito po kasi nagustuhan niya mga ka-business dito. Kaya po, yan, ang hirap biyahe. Pag 9 po ang pasok niya, umalis po siya sa bahay ng 7:30. O kaya minsan, pag may kasabayan po siya, alas 7, aalis na po siya sa bahay. Tapos, uuwi na po siya, papasok na po siya. Pag mag-i-special po siya ng tricycle, kung halimbawa, malilate na po siya, tas wala pong sasakay, mag-i-special po siya. Ang special po ay 50 pesos po. Tapos pag halimbawa gusto niya naman po magtipid, kung pauwi naman po siya at nanghihinayang po siya pamasahin, nilalakad niya po mga ka-business. Ayan po si Yasho. Hindi ko naman pinakita anak ko. Kabado siya mga ka-business Kasi siya, nahihiya daw po siya kasi wala daw po siya sa grades ng kapatid niya now. Dandan. Wala po siya sa grades ni Kuya. Kasi po si Kuya, mas taller po siya kay Kuya, kaya puro, mga games po yata yung mga ginagawa nito. Si Kuya po kasi sa bahay, pag nasa bahay po siya, ang ginagawa niya, ballpen, at saka notebook, ano-anong sinusulat niya, nag-multiplication, nag-add, nag-spelling po si Kuya. Ayan po. Kaya naiiya siya sa kapatid niya. Pinagtatalunan po nila yung grades, so huwag na daw po ipakita kay Papa at saka sa mga kuya. Kasi wala, parang kinakaman. Sabi ko okay lang yan, at least walang baksak. At least hindi ka bumaksak at tumaas pa yung grades mo. Move up ka naman papuntang grade 8, diba? Sa totoo lang po mga kabisnes, ang dalawang lalaki ko, si Kuya Dudong at saka si Kuya Makmak, noong araw, hirap po ako dyan, nag-aaral lang high school. Si Kuya Dudong naman po ay kolehiyo na ngayong taon na to. Yun naman po nga asikasuhin namin ngayong sunod na linggo ang mga requirements niya papuntang college. So, pauwi na po kami mga kabisnes. At papayanan po natin ang pag-uwi namin at ang mga sasabihin ng mga kuya at ate sa kanyang grades na okay naman po para sa akin kasi anak ko po yung tanggap ko kung anong meron siya sa kanyang grado at hindi po talaga siya bumagsak. Maraming salamat po. Abangan niyo po mamaya pag-uwi ko po. Sige po. Mga kabis, tapos na po sila magkuha ng card. Kuya, siya patingin. Asan na? Mga kapis, pahinga muna kami kasi nagugutom. Bumili kami ng saging. Ito po siya. Nakalubog po ako kay Kuya. Yung pabulo niya na pong saging. Tagon. Ayon pa mga kabisnes. Kay Kuya kabisnes. Papa ka-business. Kakalapin. Mama ka-business. Ayun po mga kabisnes, mission kami, mission. Katatapos lang namin, mga kabisnes, katatapos lang namin sa yung ni Asyo sa pagpa-enroll, mga kabisnes. Hoy! Papa! Kina. Ako na kaliho. Ano? Yeah. Kasi mama, upo dyan. Ay, si Mama. Upo dyan, pagkira na. Balikan po namin kayo mga kabisnes. So yun ang mga kabisnes naming minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong iniendorso ng Ka-Business Family. Kapadins, please. And mga kabisnes, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng Ka-Business Family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake, kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang-partner niya itong Pro Alga C, no? Meron po siyang alkaline, mga kabisnes. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pambahilo, no? Ang massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre, mga kabisnes. At ang ibang mga produkto, Mrs. Kabisnes. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming
aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito po, Serpentina, para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yang niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay huminto ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes. Si Kuya Buknoy po mga ka-business ay merong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasigla ang isang Kuya Buknoy. Opo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C ng ka-business family. At syempre pagka meron pa nito siguradong protecto. So yun ang mga ka-business namin minamahal at papandin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business, Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal na pinantay nyo. Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood. Bira. Bira. So yun, Papa. Pauwi na tayo. Hindi mo pa nakita yung card ni Yasho, di ba? Ha? May surprise sa'yo si Yasho. Sabi mo kay Papa, huwag ka daw mabibigla. Dahil hindi ka bigla-bigla. Tanggapin mo daw ang kanyang pagpapasalamat. Ay, ang ang kanyang nakayanan pa sa kanyang pag-aaral. Kasi tumaas daw siya. Tumaas daw siya. Ano pa? Tumaas yung ano niya. Tumaas siya kasi tumangkad siya. Joke yan? Basa. Basa. So, Yasho, magsabi ka na kay Papa. Pa, I love you, pa. Dali na, habang nandito pa tayo. Mamaya, papakita ko na lang. Hindi. Para pa-surprise si Papa. Hindi ka, Papa, yung sinabi! hindi ka bahan. Papa. Wala nga. Pa, wag ka pa. Huwag ka magugulat sa grade ko. Bakit? Gusto nga, wag ka nga daw magulat eh. Sabi, may sagot yan si Papa. Bagsak pa? Baksa ka ba? Pasa. Ay, pumasa. Pinasa o pumasa? Pumasa. Dalawa pala yung ibig sabihin. Pumasa at pinasa. Pero
para sa akin anak, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita kasi pinaghirapan mo yun eh, diba? Ikaw pa? Oo, siyempre. Ganun din ang naghirapan ni Ate. Sa totoo lang anak, mahirap mag-aral. Hindi ka pala natulog. Hindi ka patin. Saka sa totoo lang anak, pa ako din eh, malayo, mainit. Pero nagtyaga ka ng buong isang taon anak. Kasi ginusto mo yan eh, ang layo ng Thank you. congrats! Agad-agad, nag-congrats ka na. Bahala ka pa. May, ano na yata ang kadami? Kawa yun na. Suspension. Maraming heart. Hello po! Hello mga subscriber! Binibenta niya po, 8,000. Wala mo siya, wala tayong ganyan. So, yun po mga ka-business. Para malapit na po kami sa bahay. Opo. Doon na po kami mag-outro. Na ba? Kasi titingnan pa raw ng mga kuya yung mga grades at saka ating. Tatay. Sige po mga ka-business. Tabayanan niyo po kami sa bahay namin po. Kapangit ka tayo? Salamin, salamin. Sus. Nakagkag naman ang buhok, anak ma. Unsa naman, anak ma? Tahiyaw ba yan? Sayaw naman. Bunto ang tinay yan. Bunto tinay namin, oh. Ito. Na prinsesa. 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 Sus, tuwang-tuwa, oh. Tuwang-tuwa, oh. Kaya pala eh. Prinsesa ni Daddy! Prinsesa! Alis ka na! Kinakatingin dito. Prinsesa! Tuwang-tuwa, oh. So yan po mga kabisnes, para sa kabatiran na rin po ng mga mahilig sa aso, no? Pagpaumanhin po ninyo mga kabisnes na yung aso kong si Milo ay namatay nung nakarang araw lang mga kabisnes. At grabe no, grabing iyak namin no. Hindi na namin na ibinablog kasi ayaw ni Dindin mga kabisnes. Ayaw niyang ipag-vlog. Sabi niya, huwag mong i-vlog pa kasi alam ko i-upload mo yan. Di ko parang di niya matanggap sa sarili niya kung dapat kung mapanood at mapanood lang din niya kasi mahal naman niya yung aso na yun mga kabisnes eh. Ang dahilan niya, nagkaroon siya ng sa aking ano lang doon, sa aking tingin sa kanyang kondisyon mga kabisnes, ano siya eh, parang nanghina, tapos ayaw kumain. Noong isang araw, noong kailan ba yun, noong Biyernes ng umaga mga kabisnes, pinakain ko siya ng dog food, no? Nung binili ko yung dog food nung mga nakaraan pa, hindi pa naubos yun eh. Kumain siya eh. Pagdating nung gabi, napapansin namin siya nanghina siya mga kabisnes. Nakadapa lang siya dyan. Tapos tila baga napakatahimik, parang hindi man siya nagkikibo-kibo. Yung paningin niya hindi active, parang siyang matamlay. Pagdating ng mga alas 12, kasi gising pa si Mengay at saka yung anak ko si Dodong gising pa. Naramdaman nila yung aso, palakad-lakad dito, lakad pupunta dun sa may CR, babalik dito sa may pinto dito sa may pinto sa pinaka-main door, tapos babalik na naman doon. Papansin nila yung aso, tapos ang lakad mabagal, hinang-hina mga kabisnes. Ngayon ginising pa nga nila ako eh, pero hindi ko binigyan ng kumbaga gumano na ako bakit gano'n na. Kasi nga ako antok din dahil nung pagkakataon na yon ako ang nag-i-edit kasi si Dindin may ginagawa din.
Sabi ko, ako na lang mag-edit din. Sabi ko, ngayon, hindi ko sila pinansin. Pero sila, Dudong at saka si Mingay dito, nag-usap-usap na, oy, ang aso parang lagi nakatingin sa atin. Lagi nakatingin daw sa kanila. Yan. Pupunta doon, babalik, titingin dito sa kay Mingay. Yung pala yun mga kabisnes, kumbaga, kung sa tao pa mga kabisnes, parang nagpapaalam ba siya? Makapagsalita lang siguro, maaaring hindi ko na kaya, pasensya na amo, hindi ko na kaya sarili ko. Baka di na ako magtagal, bibigay na ako. Yung ganun, parang kung tao lang ba, kung makapagsalita lang siya, parang yun ang sabi ni Mingay, na parang yun ang yun ang kanyang nasa isip, na parang nagpapaalam siya sa amin pa kasi panay siya pabalik-balik, tapos pag balik siya mula doon sa CR, babalik siya, hihinto daw siya dito sa may malapit sa higaan ni Mingay, nititig sa kanya, tapos halatang hina. Sabi naman ni Mingay, na nag-usap sila ni Dudong na bukas ng umaga, pag hindi pa to umigi, bukas ipapatingin natin to sa doktor, ipapatingin natin sa yung sa veterinarian, yung pagamutan ng aso, kasi meron naman dito sa may amin, sa may highway dyan, sa labas. So wala, ako natulog pa din ako, hindi ko sila pinansin kasi antok ako tulog lang ako. Kinabukasan mga kabisnes, si Mingay uli ang nakakita kasi maagang pumunta dyan sa labas, nandun yung saingan namin sa labas, kasi mag-init ng tubig para mag-kape mga kabisnes. Ano yun? Linggo ng umaga, madaling araw, nag-init ng kape to tubig si Mingay kasi magkakape. Kasi nga may mga pupunta sa church ang mga bata at nag-asikaso. Nakita niya si Milo diyan sa labas. Doon si Milo nakahiga, ang kanyang nguso na doon sa malapit sa may tubig, mayroon basta sa flooring sa baba. Doon tapos ang pinagtataka namin mga kabisnes, nagsuka ng dugo yung aso. Nagsuka siya ng dugo. So nagtalo-talo kami diyan sa labas. Sabi ko, pinakain niyo ba ako ito ng buto? Kasi isa kagad yun ang pumapasok sa isip ko Baka mamaya kaya nang hina yung aso nung gabing yun, baka nakakain siya ng buto ng manok. Yun ang kaagad ang pumapasok sa isip ko. Totoong ang kanilang ulam sa pagkakataon na yun ay manok. Sabado ng gabi, ang ulam nila ay manok. Kasi nung time na yun, hindi ako kumain Hindi ako kumain kasi nanggaling ako sa ka-business house. Busog ako. Sabado yun ng gabi. Pag uwi ko dito, sila nakakain na sila. Ang ulam nga pala nila ay manok. So nung kinabukasan nga, linggo ng umaga, namatay yung aso dyan nga. May dugo doon sa mismong bunganga niya doon. Tapos kumalat mga kabisnes kasi kung bakit kasi kumalat ang dugo dahil nung kanyang parang pagsuka baga niya nandoon sa tubig na punta. So kumalat. Ang dami. Sabi ko, akala ko nga mga kabisnes baka pinalo ba? Ang pumapasok baka pinalo. Sa isip ko rin naman, hindi naman makalabas yung aso dahil nakapadlock yung gate. Sabi ko, hindi to pinalo. Kasi tiningnan ko wala namang bakas na pinalo yung aso. Kasi kung pinalo yun talaga, maaari talaga magsuka yun, kung lalo kung tinamaan sa ulo. Pero hindi Sabi ko, isa lang ang nasa isip ko nun, nakakain ng buto ng manok mga kabisnes na bumara. Kaya yung si Rosia nung time na yun dito sa loob ng bahay ay hinang-hina. Siguro maaari hindi siya makahinga na maayos, baka bumara sa kanyang maaaring dito sa lalamunan. Wala akong choice. Gusto kong i-vlog.
gusto kong i-vlog, ayaw na din. Ayaw na. Pa, huwag mong i-vlog pa, huwag mong i-vlog. Alam niyo po si Dindin sa reaksyon niya, sa halip na iiyak, kami ni Mengay, iyak talaga kami. Iyak talaga kami. Yung pusa ko nga ito, tamo yung pusa ko na to, tamo andyan na naman sa tabi ko. Yung pusa ko nga yan, karga-karga ko nga yan. Sabi ko mo, wala ka ng tagapagtanggol kasi mga kabisnes yun si Milo, tagapagtanggol ni Jomong. Pagka inaaway niya si Jomong dyan sa labas na maraming pusa, kasi maraming pusa dyan sa labas na yan eh. Ito kasi hindi marunong lumabas, pag nakabukas yung gate niyan, yan, lalabas to. Ngayon, minsan pinag-iinteresan dyan ng mga pusa dyan. Pagka alam ni Milo na inaaway ito, magpupumiglas talaga lumabas yun kasi gusto niyang kampihan ito eh. Hahabulin niya yung mga pusa dyan. Kaya, yun, napaiyak ako dun. Niyakap ko to si Jomong. Karga-karga ko. Sabi ko mo, wala na si Milo. Wala na tagapagtanggol. Grabing hagulgol ko mga kabisnes. Ayaw lang kasi ipa-vlog ni Dindin eh. Ayaw talaga niya kasi alam niyo po si Dindin, mga business, halip na iyak, natulala siya, nakatingin sa aso na parang nakaganon na lang siya dun sa yung harap ng aso, tapos maya iniwanan dyan, umakyat sa taas, tapos dun sinundan ko dun sa taas, Dindin nakaganon na siya. O din, tulala ka, parang hindi ko rin pang nangyari sa'yo. Eh, wala naman tayong magagawa eh. Napatay na yung aso mo eh. Wala na tayong magagawa dyan eh. Sa halip na iiyak siya mga business, parang na-trauma, na-shock. Wala siya naging reaksyon. Wala. Natulala talaga siya mga business. Sa halip na iiyak, hindi eh. Hindi siya nakaiyak. Noong kinabukasan na. Kasi naalala niya na. Kasi yung inilibing namin doon sa Bakanting Luti, doon sa may kakilala din namin doon sa baba. Nilibing namin doon yun eh. Nung kinabukasan na, ayan na, naalala niya na. Doon na siya naghinagulgul-gulgul doon sa taas, doon sa kama niya sa taas. Naghagul-hagulgul na doon. Oh, parang baligtad yata. Kung kailan na wala na dito si Milo, saka naman umiyak. Nung doon nga mismo nung namatay, parang wala ka mang reaksyon. Natulala ka man, sabi ko. O nga pa eh, hindi talaga siya nakapagsalita mga kabisnes eh. Natulala siya sa pangyayari. Hindi niya matanggap ba nung pagkakataong yun, hindi niya matanggap. So wala na kaming choice. Ayaw niya pa vlog. O sige, nirespeto ko siya. Ayaw ko pa vlog. Gusto ko i-vlog yung mga kabisnes eh, para makita sana rin yun ang nangyayari sa aso. Pero ayaw niya ipa-vlog. Yung sabi ko, sige, gagawaan ko na lang ng reaction yan. Ipabatid ko na lang sa mga viewer na lalo pat ang daming nagmamahal yung aso niya. Nung naalala ko nung nawala yun mga kabisnes, ang daming nanonood nun, ang daming naka-appreciate dun sa video na yun. Kasi alam ko, napakaraming pet lover talaga. Kaya na-appreciate nila yung upload ko na yun. Nang umiyak si Dindin doon, nung pagkakataon na yun, nung naiwanan ko yung aso doon sa labasan, umiyak yung si Dindin. Kaya nung nakita, tuwang-tuwa si Dindin na nangiyak-iyak na natutuwa dahil nakita yung aso. Pero yung namatay yung aso, natulala. Di makapagsalita mga kabisnes eh. So yun lang po mga kabisnes, no? At wala na tayong magagawa doon. Wala na yung aso ko. Malungkot man isipin, pero no choice. Hanggang doon lang talaga siya. Wala na kaming magagawa. Grabing iyak namin ni Minday. Sabi ko nga, iba-vlog ko nga talaga sana, kaya ayaw nga lang ni Dindin. So yun po mga kabisnes, para sa kabatiran na lang ng marami ng mga makapanood doon sa vlog na yun, nawala si Milo. Yun po, sa kasamaang palad ay si Milo ay umanaw, nawala na. Nakakamiss yung aso yun, mga kabisnes. Panoorin nyo po, mayroon akong video nun nung siya ay maliit pa, mga kabisnes. Meron ako nun. Panoorin nyo to. At ano ba, bilang maalalaman lang siya. So yun po mga kabisnes, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, sa pagsama sa akin mga kabisnes. Thank you very much po sa pag
So yun po mga kabisnes, no, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa walang sawang panonood sa aming pong mga videos. Salamat ng napakarami. Paanong pakisuportahan po ang amin pong mga YouTube channel sa amin pong 6 na kagwangs. At gayon din po, higit sa lahat, ang ating main channel, ang Ka-Business Official, Papa Dennis TV, at ang ating Boss Dave, Ka-Business Family, at ang ating mga reactors, mga ka-business. Hindi man natin sila maisa-isa, alam nyo na po yun ang ating mga reactors. Basta lahat po ng reactors, mga ka-business, maanong pagsuportahan po natin silang lahat. At ang ating pong Wakiwak TV, Papasundot TV, po mga ka-business, at si Pong MTV, mga ka-business, pakisuportahan din po natin. Ganito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga business. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira, mga business. Banat-banat lang. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan by heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Tinulukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa